Nagsisisi ako, sana tiniis ko na lang ang ginawa sa akin ng mister ko noon. Hindi sana ako maging ganito ngayon. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo akong bigyan ng kasagutan ang mensahe ng ating sender na si Ma'am Nura at ito ang mensahe niya. Hello sir, have a nice day po. Tawagin niyo na lang po akong Nura, 53 years old na po ako. May mga anak na din po. Pero hindi ko po sila kasama. Nanonood po ako palagi sa mga video sir. Nakikita ko po yung mga iba-ibang problema ng mag-asawa. Gusto ko lang din sir na maibahagi yung mga pinagdaanan ko sa buhay para na din magiging aral sa mga bagong mag-asawa ngayon. At gusto ko rin marinig ang advice niyo po patungkol sa aking pinagdaanan. Umpisahan ko po nung nasa 20s pa lang ang edad ko. Dalawa pa lang ang anak ko nung time na yon. Yung mister ko po kasi mahilig sa barkada at sobrang lasinggero. At minsan kapag nag-aaway kami, madalas niya akong napagbuhatan ng kamay. Tiniis ko yun lahat ng pangyayari na yon dahil iniisip ko ang mga bata dahil maliliit pa sila. At yun nga, dahil sa bisyo ng asawa ko, may mga bagay na hindi na niya magawa sa akin bilang asawa niya. Hanggang dumating ang araw na may nagpahayag sa akin ng pagmamahal na isang lalaking willing akong tanggapin. Kaya naisip kong iwanan na lang ang asawa ko dahil na rin sa galit ko sa kanya sa mga time na yon. At dahil wala pa namang kasiguraduhan kung anong buhay ang naghihintay sa akin sa lalaking iyon, iniwan ko muna ang mga anak ko sa magulang ko sa probinsya namin. Para mapaikli ang kwento, sumama ako sa lalaking nabanggit ko. Sa inakalang mapabuti ang buhay, pero lumipas ang panahon. Nabigo ako dahil ang lalaking ipinagpalit ko sa asawa ko. Halos ganun din pala ang bisyo. Iniwan ko rin yung lalaki na yon at nagbabakasakali ako ulit na makahanap ng matitinong lalaki pero hindi na ako pinalad. Hanggang ngayon, aminado naman ako sir na napabayaan ko ang mga anak ko kaya nagagalit sila sa akin. Hanggang ngayon hindi ko sila masisisi pero sana maunawaan nila ako pagdating ng araw. Dahil hindi naman ako magkaganito kung naging mabuting tatay sana yung dati kong asawa. Sa ngayon sir, mag-isa na lang akong nabuhay. Gustuhin ko man na umuwi sa amin pero nahihiya na ako sa tagal ng panahong nakalipas at napabayaan ko ang aking mga anak. Tanggap ko na nakalimutan na lang nila ako. Kaya masasabi ko sa mga bagong mag-asawa o sa mga naghahanap pa lang ng magiging partner nila, piliin yung mabuti maging mapangasawa nyo. Di baling ito'y hindi naman kagwapuhan basta kaya kayong samahan hanggang sa pagtanda nyo. Sana sir makita mo rin itong mensahe ko at malaman ko din sana kung ano ang maging payo mo sa akin at sa mga bagong mag-asawa. Minsan, naisip kong tiniis ko na lang sana yung ginawa ng mister ko noon. Hindi pa sana ako maging ganito ngayon. Nagsisisi ako, okay? Ma'am Nura, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa tiwala para sa mensahe nyo na ito. Unahin ko po muna yung part nyo ma'am bago po ako magbigay ng advice para sa mga bagong mag-asawa o sa mga naghahanap pa lang. Tumbukin na natin kaagad ma'am yung naging dahilan kung bakit umabot po kayo sa ganitong buhay. Ito po yung pagbubuhat ng kamay ng dati mong mister. Nakakalungkot, bakit pa kasi may mga ganitong klaseng lalaki? Simula nung bata ako, tinatanim ko sa isipan ko ang payo ng aking tatay na kahit anong klaseng pag-aaway pamilya ang maganap, wag na wag saktan ang asawa o ang misis. Oo, hindi naman talaga ako naging perpekto sa buhay ko. Nagkakamali ako at sabihin na natin nagiging babaero din ako. At alam ko din na hindi tama ang mga ito. Pero kailanman hindi ko nagawang manakit ng babae sa buong buhay ko. Ang lungkot lang isipin na nag-asawa ka para maging masaya at may magkukumport sa'yo kung may mga problema ka bilang asawa. Pero hindi pala ganito ang magiging buhay mo sa kamay ng mga lalaking mapanakit sa mga misis nila. Hindi kita masisisi ma'am sa naging desisyon mo sa panahon na yon. Dahil bunga yon ng puot at galit, resulta ng ginawa sa iyo ng mister mo noon. Hindi ko ibig sabihin na tama ang ginawa mo dahil kailanman ang isang pagkakamali, kung gagantihan mo rin ang pagkakamali ay hindi magiging tama. Pero para sa akin ang pag-iwan mo sa mister mo noon ay may tuturing na malaking tinik na nabunot galing sa paa mo. Kahit pa ibalik natin ang panahon. Kung magtanong ka sa akin kung ano ang gagawin mo, sasabihin ko pa rin sa iyo na iwanan mo na ang ganyang klaseng tao. Mga taong hindi naaawa sa kanilang misis o sa mga babae.
Sa sinabi mo ma'am na napabayaan mo ang mga anak mo pagkatapos ng pangyayari, naniniwala akong hindi mo ito ginusto na mapabayaan sila. Naniniwala ako kung bakit napabayaan mo sila dahil sa salitang kahirapan. Yan ay base sa kwento ng buhay mo. Sa sinabi mo ma'am na tanggap mo na, nakalimutan ka na lang ng anak mo, alam mo ma'am, sa totoo lang, namimiss ka rin ng mga anak mo. Kahit hindi man nila alam ang kwento ng buhay mo kaya nangyayari ang mga bagay na ito, pero kung uuwi ka ngayon, naniniwala akong tatatanggapin ka ng mga anak mo. Narito ang payo ko sa iyo ma'am, huwag mong pagsisihan ang nangyari sa buhay mo. Itinulak ka lang ng maling tao, isang taong kailanman dapat hindi pamarisan. Ang nangyayari sa buhay mo ma'am, ito yung sinasabi nilang kapalaran. Kaya kailangan mong tanggapin at pilitin na kalimutan ang mga masasamang alaala. Wala na yun, nakalipas na yun, hindi na babalik yun. Tulad ng sabi ko, pwede kang umuwi ma'am para sa mga anak mo. Maikli lang ang buhay natin kung uubusin lang natin sa pagtitiis sa mga galit na hindi makakalimutan. Ibuhos mo na lang ang natitirang oras mo para sa mga anak mo. Kahit ilang bisis ka pa magkamali, ikaw pa rin ang nanay nila. At para naman sa mga bagong mag-asawa, pakiusap ko sa kapwa ko lalaki, huwag nating saktan ang asawa natin physical. Dahil bago pa natin sila naging asawa, pinapalaki sila ng magulang nila na wala man lang tayong ambag kahit singkong duling. Ang mga babae, kaya pumayag yan na maging parte tayo sa buhay nila dahil mahal nila tayo. Kaya hindi pa tayo naawa sa kanila kung saktan lang natin sila. Huwag po nating gawin ito. Siguro, kung ayaw mo na sa asawa mo at hindi nyo na kayang ayusin ang relasyon nyo, mabuti pa sigurong maghiwalay ng maayos o di kaya ibalik mo na lang sa magulang nila. Huwag na lang sanang aabot pa sa sakitan dahil kawawa sila. At para sa naghahanap pa lang, sinasabi ko ito palagi, kung kaya nyong alamin ang background ng pamilya ng lalaking manliligaw sa iyo, gawin mo ito. Dahil malaking tulong ito na makapagbigay sa iyo ng kunting idea patungkol sa pagkatao ng magiging mister mo. Pero kung nagawa mo na ang lahat para malaman ang posibleng ugali ng magiging mister mo at okay naman, tapos nung nagsama na kayo biglang nanakit sa iyo, ang mister mo, iwanan mo na kaagad ito. Dahil once na nagawa niya sa iyo isang bisis yan, aasahan mo mauulit yan. Kasi kapag naging kaugalian na ang pananakit ng babae, mahirap na itong magbago. At bilang karagdagan, huwag po tayong masyadong magbase sa itsura. Kung pagpili ang pag-uusapan, mas pabor pa rin ako na maging priority dapat ang ugali ng isang tao. Sana makatulong itong payo ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Paalam.